So, tanungin mo muna yung katabi mo, no? Handa ka na ba? Yon. So, yun. So, kung ay nakakasama namin before, no? Actually, 2 buwan na natin tinatakil yung topic po ng, ano yung topic natin for the past weeks. Ito po yung regeneration, no? So, yun. And meron na lang tayong 2 weeks, no? Siguro si Pastor yung mag-e-end nung topic natin next week, no? Pero, ayun eh. Alam niyo po kasi, bakit po natin tinatakil tong regeneration, no? By the way, pag sinabi pong regeneration, pag tinagalog, simple lang naman po siya. Ano sa Tagalog yung regeneration? Pagbabagong buhay. So ito po ay workmanship, 100% ng biyaya ni Lord, no? At sa biyaya lamang po niya. And wala po tayong, wala tayong ambag sa transformation natin. Bakit? Kasi yung Holy Spirit lang po yung nagbabago ng buhay. And dito nga po sa church, no, kami po na nasa leadership, kami po na tumatayo dito sa harap. Ang prayer po talaga namin and ang longing namin ay hindi lamang po natin ma-enjoy, no, yung pag-attend sa church, hindi lang natin ma-enjoy yung company sa isa't isa, hindi lang natin ma-enjoy yung fellowship, hindi lang natin ma-enjoy yung sa mga youth, no, yung huddle, yung mga games, no. Well, part yan ng panambahan, no, yung fellowship. Pero hindi lang natin ma-enjoy lahat dito, kundi talagang ang prayer namin, talagang mabago po tayong lahat at makita sa atin yung pagbabago. Amen po ba? So yun. And ito po yung pag-uusapan natin, pinamagatan po natin, pwede ba pa? Sabi po dyan, no? Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Regeneration, transformed by His grace. And nakakatawa nga po, no? Kaninang umaga pa lang, no? Kinakanta na natin yung biyaya ni Lord, no? So yun. Kung meron po kayong Bible, buksan po natin sa Titus chapter 3, verse 1 to 8. At dito po, iikot yung pag-uusapan natin. So kung last week, no, or last week, tinakil ni Pastor Jello yung proofs about new life, yung mga pruweba na tayo ay nakakilala na sa Diyos. At dapat makita po ito sa atin. And last week naman, tinakil ni Pastor yung ebidensya, na kung tumanggap ba tayo or hindi sa Lord, no? And mamaya meron po tayong short checklist para mapatunayan kung totoo ba na tumanggap ba tayo kay Lord or hindi, no? So sa Titus chapter 3 verse 1 to 8, sabay-sabay po natin basahin kung nandiyan na po kayo. Sabi po dito, no? Dito chapter 3. So tinakil po dito ni Apostle Paul yung dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. So verse 1, sabi po dito, no? Paalalahanan mo silang, pasakop sa mga pinuno at may mga kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man, kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Verse 3, noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Next, naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila rin ay kinapuotan din natin. Then verse 4, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. And then next, naligtas tayo at pinanganak na muli sa pamamagitan ng ng Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, binuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ang kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. And then last, mapapanaligan ang mga aral na ito. Kaya't ibig kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So para mas magets natin, mamaya i-detail natin yan verse by verse. Pero konting background lang sa Titus, pag binasa nyo po siya,
Actually, yung letter ni Paul kay Timothy, tapos yung letter din niya kay Titus, sabay niyang nasulat. So yun. And then, pag binasa niya po yung Timothy, no, parang tinatakil doon, ano ba yung dapat na maging ugali ng isang Kristiyano. Now, pag binasa niyo yung Titus, by the way, magkaano lang pala sila. Sabi ng mga Bible scholar, magkasing age lang sila. No? And imagine niyo sa age nilang youth, sobrang big nung hinahandle nilang ministry. Imagine niyo no, si Timothy, ang hinahandle niya yung buong Ephesus. And yung buong Ephesus that time, pag inaral niyo po yung Bible times, sobrang daming problema. So yun. And hindi lang po yun, no? Si Titus, pag pinasa niyo po yung Tito, ang hinahandle po niya, buong isla ng Crete. Sabi niyo nga, Crete. Yun. Pero pag sinearch niyo po yung Crete, sa panahon po natin ngayon, no, makikita niyo po yun, existing pa rin. Parang part siya ng Greece. So yun. So makikita po natin dito, no, kung sa Book of Timothy, tinatalakay doon, ano ba yung dapat maging makita or maging ugali ng isang mananampalataya, no? Tinutukoy naman dito sa Titus chapter 3, paano dapat tayo mamuhay or ano dapat yung makita sa atin bilang mga mananampalataya. And sabi nga sa topic natin, no, transformation. Ibig sabihin, may nababago sa'yo, may nakikita sa'yo. At pag binasa nyo nga po ito mula verse 1 hanggang verse 3, tinatalakay po ni Paul, no, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay kabataan, napakahalaga po yung patotoo natin. Hindi lang dito sa loob ng church, kundi sa labas ng church. Ibig sabihin, sa loob ng family natin, sa trabaho natin, no? Sa lahat, napakahalaga po. And hindi natin to yung sabi nga ni Paul, no, nilinaw niya sa verse 3, sa verse 5, no? Hindi to yung pipilitin mo. No? Yung, Kuya Joe, gusto ko maging mabait no? Hindi natin mapipilit, no? Bakit? Kasi ang nature ng tao ay gumawa ng kasalanan. Pero sabi nga, through regeneration, tayo ay binago totally ni Lord sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, nasa na ba ako, no? So, yun. So, tas pag binasa nyo po yung Titus, di ko lang kasi nasulat Meron silang two main problem. Bakit ine-emphasize ni Paul na dapat makita sa inyo na binago kayo ni Lord? Kasi pag yung mga mananampalataya po sa Crete, no, napapaligiran sila ng mga hindi mananampalataya, syempre, di ba? So yun. And hindi lang po yun, no? Yung mga tao sa Creta, meron silang lahi ng pagiging Philistine. So, sabihin nyo nga, Philistine. So ano yung Philistine na yun? Parang kalahi siya yung tinalo ni David. Sino ba tinalo ni David? Ni Goliath, di ba? So, pero hindi naman na sila mga malalaki, no? Siguro normal na height, no? Pero ang problem nila, may ugali sila na doon mo lang makikita. And yun, no? Yung ugali ng Philistine, sila po ay talagang worse yung ugali nila. So parang talagang masasama sila and parang yung Barabas yung ugali, ganon. Sipin mo, no, Christian ka, tapos may kapitbahay kang Philistine. Parang ang hirap siguro matulog nun. So, yun. Hindi lang yun, no? Hindi lang sila napapaligiran ng maraming taga-Crete, kundi maraming mga Roman soldier or Roman Empire. So, of course, alam naman natin, no, pag kapitbahay mo yung Roman Empire, at Kristiyano ka that time, delikado ka. Bakit? Kasi hinahanting yung mga Christians that time. Pero, ito yung nakaka-amaze Yung mga Roman soldier, talagang na-amaze sila sa mga buhay ng Kristiyano. Bakit po? Dahil, pina-persecute sila that time. Nananatili pa rin silang mabait or mabuti sa mga kapwa nila. So, imagine niyo po yun, no? Hindi lang yun, yung mga Crete na may lahing Philistine na sobrang sasama ng ugali, no? Nabibless sila sa mga Kristiyano and alam niyo po, after nun, sila rin nakakilala kay Lord, no? Talagang nakaka-amaze. And kung aaralin po natin ito, countercultural sa panahon nila at panahon natin, ganun din po, no? Ini-emphasize ni Paul na dapat makita rin sa atin yung pagiging Kristiyano. So, amen po ba? So, yun. So, tignan mo nga yung katabi mo kung nakikita dyan yung So, yun. So, yun. Ngayon, punta tayo sa konting context lang. No? Ano ba yung regeneration? And for these weeks, no, ilang ulit na natin tong inaaral yung meaning niya, no?
So nag-search lang ako ng konti. Yung regeneration daw, paki-next yan, nagmula siya sa Greek word na, ano daw, palingenesia. So ano daw? Palingenesia. Sabi nyo nga, palingenesia. So yun. And yung meaning po no, yung palin, or yun, ang meaning niya is again, or new. So ibig sabihin no, parang connected siya sa pagiging born again, yung metanoia, no? So ibig sabihin, bago na, wala na yung dati mong pagkatao. And sabi nga doon, Genesis. So, alam naman natin yung meaning ng Genesis, no? Beginning. So, yun. Sabi dyan, no? It's a birth, it's an origin, or a beginning. Kaya pag pinagsama nyo po yan, palin Genesis, hindi po yan yung paling na, na book of Genesis. Palin Genesis means a new beginning. Kumbaga, bagong simula. Totally, binago ka na ni Lord. Wala na yung dati mong buhay, no? So, yun. And sabi nga, ng Merriam-Webster Dictionary, yung meaning ng regeneration, no? Alam niyo po, napakaganda. Kasi siya alam niya mismo. Sabi niya, no? It's a spiritual renewal or revival. The state of being renewed, or in other words, rebirth. So nakuha niyo po yung point na kailangan po hindi, pag nanampalataya tayo sa Panginoon, napakahalaga po na totoo bang sinuko na natin yung buhay natin kay Lord, or nakikita pa rin yung dati nating buhay, dati nating ugali, di ba? Sabi nga, kung aaralin nyo po itong Titus, no, may mga Christians din during this time, no, na they claim na, tinanggap ko si Lord, na mananampalataya na ako, no. Pero andun pa rin yung dating buhay, di ba? Yung nasa bisyo pa rin, nasa sexual immorality pa rin, and nakakalungkot. And ito yung ine-emphasize ni Paul sa mga, kay Titus, na dapat ito yung makita sa mga leaders, ito yung makita sa mga kananayan, katatayan, kabataan, etc. And then sinuwes ko lang din po, no? Ano, kung alam na natin yung meaning ng regeneration, ano yung biblical meaning niya or yung theological definition? Pwede po pa next. So medyo mahaba lang po yan, no? Pero siguro ano niya lang. Balikan nyo lang sa YouTube. By the way, may ano tayo, may YouTube tayo, so pwede nyo anuin. So sabi dyan, no? Regeneration is the act of God. So it means act of God. Hindi po natin siya kagagawan, no? Sabi dito, by which He gives spiritual life to a sinner. So nagkakaroon po tayo ng spiritual life. And sabi dyan, no, making them born again. And kung nandito po kayo past few weeks, no, talagang tinatalakay natin, ano ba yung pagiging born again? And sabi nga dyan sa John 3:3, sinabi ni Lord, di ba? Yung kahalagahan ng pagiging born again. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot enter, or he cannot see the kingdom of God. And then next, no, sabi dyan, no, it's not something we do. It's something God does in us by His Spirit. Ito po ay kagagawan lamang ng Diyos at sa biyaya lamang po niya. Kaya nga ang ganda nung kinakanta natin kanina, di ba? Sa biyaya lamang ni Lord. So yun. In sa Titus 3:5, ito po yung text natin. Mamaya, pasadahan natin. Sabi dyan, no, before regeneration, we are spiritually dead in sin. So tayo daw ay patay sa ating mga kasalanan. And totoo po yun, no? Kumbaga, paano patay? Di ba, sabi ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? So, ang kabayaran ng kasalanan, hindi sinabing ng mga. So, isang kasalanan lang, enough na yon para mamatay tayo spiritually. Pero bakit, buhay pa rin tayo ngayon, nakakagalaw, di ba? Kasi ang tinutukoy po doon, hindi physical death, kundi spiritual death. Like nangyari kay Adan at Eva, di ba? Nung nagkasala sila, nagkaroon sila ng eternal separation from God because of their sin. At yung ginawa po ni Jesus Christ sa cross, di ba? Nung inako niya yung ating mga kasalanan, ito po yung way para mabalik po tayo sa dati nating relasyon kay Lord. So yun. And sabi nga po dyan, last, no? Through regeneration, God makes us alive in Christ, giving us new hearts and new desire. Ngayon, tinanggap natin si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas, no? Yes, alive na tayo in Christ. Hindi na tayo dead in sin. Pero sabi dito, He gives us new hearts and new desire. Bagong puso. At hindi lang po yun, bagong puso, kundi bagong desire. Ngayon, kung babalikan natin yung buhay natin, no, kung i-examine natin ngayon, by the way, may exam tayo mamaya, no? So, sabihin mo, mag-ready ka sa katabi mo. So, yun. Kung
i-examine yung buhay natin, no? Talaga bang nabago na yung heart natin? Talaga bang nabago na yung dinedesire ng puso natin? So yun. And then next, no, according sa book ni Dr. Robert Gorimak. Gorimak ba or ano? So yun. Sabi, Gromaki pala, yun. Sabi ni Dr. Robert Gromaki, meron daw 12 na, pwede pa next. No? Merong 12 na proof or evidences para mapatunayan natin kung tayo ba ay nabago ng tuluyan or nasa dati pa rin pamumuhay. By the way, pag binasa nyo po yung 2 Timothy, nandiyan ba yung 2 Timothy? Chapter 2, verse 19. Basahin ko lang po ito saglit, no? Hindi ko lang po nalagay. Sabi po doon, no? Ngunit matibay ang pundasyong tinatag ng Diyos. Alam naman natin na yung pundasyon, necessary po yan sa isang bahay. No? Pag walang pundasyon, madaling tumaob yung isang bahay. And sabi nga dito, matibay ang pundasyong tinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Ano yung nakatatak doon? Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasalanan. So take note po, no? From the beginning of time, kilala na ni Lord kung sino yung totoong Kanya. At pag binasa nyo po yung Ephesians, di ba? Sabi doon, no? Nakaka-amaze yung doctrine of election. Sabi ng Ephesians, sabi ni Paul, hindi pa daw nililikha yung sanlibutan. So imagine nyo po yun, no? Pinili niya na tayo. Pinili ka na ng Diyos. So imagine mo yun. And sabi ng John 15:16, pag binasa nyo po yun, no? Sabi ni Lord mismo, hindi kayo ang pumili sa akin. So hindi daw tayo yung pumili sa Kanya. Na Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, no? Tagapagligtas. Yes, necessary yun. Pero kung titignan natin yung sovereignty ni Lord, yung big picture, si Lord yung pumili sa atin. Sabi nga doon, no, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo ay mahirang at magbunga at manatili ang inyong bunga. And sabi nga, kung babasahin niyo po yung John chapter 15, ilang ulit in-emphasize ni Lord doon, no? Abide in me, abide in me. Kumbaga nirelate niya tayo sa isang ubas na mayroong mga sanga. And sabi doon, no, kailangan kumapit tayo kay Lord. Kailangan nakakapit tayo sa sanga, which is si Jesus Christ. Bakit? Kung titignan natin, no, scientifically, kaya bang magbunga ng isang bunga ng siya lang? For example, bumili ka ng mansanas, tapos pagising mo, 3 na, di ba? Di ba hindi naman kaya or ng ubas, no? And ganun din yung principle na sinasabi ni Lord. Kung hindi tayo nakakabit sa sanga, which is kailangan naman ng bunga na nakakabit sa sanga, hindi tayo makakapagbunga. So yun. And then balik tayo dito sa text natin, no. Kumbaga makikita natin, alam na ni Lord kung sino yung Kanya, beginning pa lang. Kaya kung tayo, we are fake or hindi pa talaga natin sineseryoso yung pananampalataya natin, i-check natin, no. And sabi nga ng Revelations, di ba? Nung tumanggap tayo kay Lord, sinulat na tayo saan? Sinulat na daw yung pangalan natin saan? Sa aklat ng buhay. And the moment tayo'y bumalik na kay Lord or tayo'y kunin ni Lord, no, i-check doon kung talaga bang yung pangalan natin nakasulat doon sa aklat ng buhay. Hindi pa, at actually may naririnig akong ibang yung ibang nagsasabi, no, yung, di ba, na daw yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Pwede daw yung mabuhay the moment na, for example, nalaglag ka, nahulog ka sa kasalanan. And alam nyo po, malinaw po na sinasabi ng mga verses na nabanggit po natin kanina. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa pili niya. For example, si Ipe, na makulit to sige, burahin na natin yan. Hindi ganun, diba? Or si Ryan, ito, isa pa to sige, burahin na rin yan sa aklat ng... Hindi po ganun, no? In the beginning of time, alam na ni Lord kung sino talaga yung Kanya. And dito nga, dinilaw ni Dr. Robert Gromaki, no? Ano ba yung evidences na tayo ay ligtas na? By the way, si Lord lang yung nakakaalam kung sino yung ligtas na, take note. Pero malalaman natin kung self-examine natin yung sarili natin. And talakayin natin, ano ba yung 12 na items para malaman natin kung talaga bang na-regenerate na yung heart ko, nag-repent na ako kay Lord, at
Meron na akong relationship sa Kanya. So number 1, pasadahan lang natin ng mabilis. No? Sabi dyan, no? First, have you enjoyed spiritual fellowship with God? Na-enjoy mo ba yung fellowship mo kay Lord? Hindi lang yun, no? With Christ and with fellow believers. Na-enjoy mo ba yung pakikitungo mo sa mga kapatiran, yung pag-attend mo every Sunday? At hindi lang yun, no? Sabi nga sa dyan, kung babasahin niyo po yung verse na yan, no? Kung tayo ay nasa liwanag na, meron tayong fellowship with God. Ito nga po yung nakakalungkot, di ba? Madalas may fellowship tayo with mga kapatiran. No? Doon din naman masama. And part siya ng faith natin, ng gawain natin, no? Ng pagpapalakas. Pero nakakalungkot, si Lord ba nakaka-fellowship natin? No? And paano ba natin nakaka-fellowship si Lord? Through prayer, through your Bible reading, and many more. Second, sabi niya, do you have a sensitivity to sin? Meron ka bang sensitivity sa kasalanan? So paano bang sensitivity to sin? By the way, pag binasa niyo po yung verse dyan, no, sinabi ni John, yung anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ngayon, kung hindi mo na-differentiate yung mali ba to sa harapan ni Lord or sige, gagawin ko na lang. Wala naman nakakita di ba yung patotongan ng isang kapatiran. Ngayon, meron ka bang sensitivity sa kasalanan? And pangatlo, third, sabi dyan, no, are you basically obedient to the commandments of the Scripture? Talaga bang nagbabasa ka ng Bible, kung patatagalogin? Talagang obedient ba tayo sa Scripture? So yun. And number 4, ano po yung sabi dyan, no? Fourth, what is your attitude toward the world and its values? Kamusta yung relationship mo sa mundo at yung values niya? Ngayon, nag-search lang ako, paano ba ang isang Kristiyano nagfo-fall sa desires ng mundong ito? Sabi dito, no, number 1, self-centeredness. Di ko lang nalagay dyan. Self-centeredness. No? Ang attitude niya, life is about me, my comfort, my success, my pleasure. Puro ako. Yun. Yung pride, yung self-ambition, puro personal. Pangalawa, yung materialism or yung love and possession over wealth. At nakakalungkot. No? Sabi dyan to, the more I have, the happier I'll be. Yun yung maririnig natin quote. No? Pag marami ko, mas masaya. Diba? Mas maraming pera, mas masaya. Ano pa? Sensualism. Sabi ng sensualism, if it feels good, do it. Kung masaya, kung okay sa'yo, gawin mo. Diba? Sabi nga, you only live once. Pero alam natin, sabi ng Hebrews, di ba? Minsan lang mabubuhay ang isang tao. And after that, it comes judgment. Pang-apat, pride and status seeking. And pang-lima, rejection sa authority ng Lord. At nakakalungkot po, no? Dahil maraming Christian nagfe-fell out para ibigin yung sanlibutan. Pero ano ba yung sabi ni Lord, di ba? Napagtagumpayan na natin yung sanlibutan. And alam natin na yung buhay natin dito, panandalian lang. Meron tayong eternal life sa kabilang buhay. And sabi nga, saan na tayo? Nawala ako. Okay, number 4. Number 5. Okay. Fifth, eto. Do you love Jesus Christ and look forward to His coming? Mahal mo ba talaga si Lord? At ito yung tanong ito yung mas mabigat na tanong. Naniniwala ka ba na siya'y muling babalik? And do you look forward sa kanyang pagbabalik? And number 6, sabi dito, no? Do you practice sin less now that you have professed faith in Christ? So yun, parang connected siya sa question kanina. No? Kamusta yung relationship mo sa kasalanan? 7, do you love other believers? Yan. Tingnan mo kay katabi mo, no? Mahal mo ba yan? Diba? And kung titingnan natin, di ba, ang daming Christian pa rin, lalo sa panahon natin ngayon, yung matitisurin. So ganun, di ba? And nakakalungkot, no? And sabi nga ng verse, pag binasa nyo po dyan, sabi doon, ang sino mang nagsasabing, mahal ko si Lord, pero napupuot sa kanyang kapatid, ay daw, sabi ni Jan, no? Siya ay sinungaling. Bakit? Sabi ni Jan, no? Paano mo maiibig si Lord na hindi mo nakikita, pero yung katabi mo, yung kapatiran mo, yung kamag-anak mo na nakikita mo, hindi mo magawang mahalin. And napakabigat po nun, no? And then number 8, have you experienced answered prayer? So yun. Actually, dito po ako napatanong. Sabi ko, have you experienced answered prayer? And then, nung binasa ko yung verse, napakaganda ng verse. Sabi ni John sa chapter 5, verse 14, no? Meron tayong meron tayong confidence na lumapit kay Lord. Manalangin. Bakit?
Kung mananampalataya ka, alam mong ibibigay ni Lord yung panalangin mo. Pero ang tanong, sabi ni Jan doon, no? According to His will. Nagpipray ba tayo ng according sa will ni Lord? Panginoon, ano po yung kalooban mo, ito po yung mangyari. Or ang pinagpipray lang natin, Lord, gusto ko nito. Gusto ko bahay, 2-story, di ba? Gusto ko ganito. So yun. And then number 9. So ilan na lang, no? Tapos closing na, joke lang. 9. Do you have inner witness of the Holy Spirit? Nakikita ba sa'yo yung bunga ng banal na Espiritu Santo? Number 10. Do you have the ability to discern between spiritual truth and error? Kumbaga, nade-discern ba natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung utos ni Lord sa mga mali? And malalaman lang natin kung nagbabasa tayo ng Bible, no? Kaya makikita po natin, napakahalaga. 11, do you have the basic doctrines of faith? Kaya dito po, ina-emphasize natin yung lesson 1 to 13, di ba? Lesson 1 to 10. Bakit? Kasi pinapahalagan po natin yung doctrines of faith para hindi po tayo maligaw ng nino man, no? And ano man yung marinig natin. By the way, sabi naman din ni Lord, no? In the last days, maraming lilitaw na mga false prophets. And then number 12, ito po yung pinaka mabigat, isang mabigat, no? 12, have you experienced persecution for your Christian position? Sabi nga ng isa, no? Kamusta naman yung ministry mo? Sabi ng isang pastor. Ito, okay naman, masaya, masarap. Sabi niya, parang may mali. Kasi bakit? Kasi the moment na tayo po ay naging Christian, nandun po talaga yung persecution, yung long suffering. Kumbaga, hindi po to puro pasarap ng buhay lang, no? Hindi po totoo yun. The moment na nakilala tayo kay Lord, marami po ang uusig sa atin. And kung lalabas ka lang ngayon, di ba? Yung mga Christians parang hine-hate ng mga tao. And last weeks, di ba? Si Charlie Kirk, no, isa sa mga vocal when it comes to his faith. Siya ay pinatay, binaril during his mass evangelism, no? And nakakalungkot, bakit? Kasi sabi nga ni Lord, no, yung mundo na to, if they hate me, they will hate you also. And nabubuhay po tayo hindi to please other people, no? Nabubuhay po tayo para i-please si Lord. Sabi nga ng prof namin, kung gusto mong i-please yung tao, huwag ka nang pumasok ng ministry. Mag-artista ka na lang or magpolitiko ka na lang kasi gusto mo i-please tao. Pero hindi po yun yung calling sa atin ni Lord. Ang calling sa atin ni Lord, i-please siya wholeheartedly. So point number 1. Okay. Sabi dyan, no, paano natin mapapakita na tayo ay binago na? Alam niyo po, nakakatawa, no? And very timely nung binabasa ko po to. Number 1, sabi dyan, submission to authority. Ngayon, pag binasa natin yung verse 1 to 2, sabi ni Paul kay Titus, yung mga mananampalataya dyan sa Crete, no? Sabi ng verse 1, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga makapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama, kanino man, take note, kanino man, kailangan maging maunawain sila, mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Ngayon, kung titingnan natin yung mundo natin, yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, ano nangyayari, di ba? Nakakalungkot, di ba? Puro hatred, though hindi naman masama kasi praise God kasi na-expose yung corruption sa bansa natin, no? Pero kung ikaw ay Christian and sa'yo nagsisimula yung hatred, di ba? Sa atin nagsisimula yung mga masasamang words, especially sa social media, medyo mag-hold back muna tayo. Bakit? Kasi baka hindi na sa atin nakikita yung character ni Christ. Kaya nga sabi dito, no? In-emphasize ni Paul, ano man yung katatayuan nila, Roman man or Philistine people man, corrupt man or hindi, no, pasakop ka pa rin. Bakit? Kasi sabi dito, no, by that, si Lord ay mapaparangalan. Sabi nga ni Lord sa Gospels, di ba? Mapaparangalan kayo kung iniibig nyo ang inyong mga kaaway or yung mga nag-oopo sa inyo. And then, sinearch ko lang din to and very timely, no? Sabi ng Romans chapter 13, verse 1 to 3. By the way, yung submission to authority, hindi lang po to sa government authority, no? For example, yung pagbabayad ng tax, yung pagsunod sa mga law,
kung driver ka, 'di ba? Under tayo ng ng LTO, yung mga kailangan mo sumunod sa traffic rules, no. Hindi lang, no. When it comes to church, kailangan makita rin po sa atin yung submission to authority. So 'yun. Sabi nga diyan, no, ng Romans, ang bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. Ang pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka mabuti at pararangalan kanila. Hindi na-emphasize po dito, no, yung submission natin to authority. Kuya Joe, paano pagka ito na ngayon nangyayari, di ba? In-expose na yung Okay lang naman na mag-express ng pagkadismaya, no. Pero ang tanong, kung if you're a Christian, dapat sa atin po nagsisimula yung pananalangin sa mga leaders po ng mga sa bansa natin. So yun. Amen po ba? So yun. So iba parang, so yun. And ayun, makikita natin, no. And kung aaralin nyo nga po, babalik tayo sa context ng Titus. Ang daming mga part ng Roman Empire, Roman soldier, nakakilala kay Lord. Bakit? Dahil sa mabuting patotoo po ng mga mananampalataya. And bigyan ko lang po kayo ng example, no. Dahil nyo po to, Lex? Okay. Si Zacchaeus, kilala niyo po siya? Yung hindi po yung nasa kids, si Zacchaeus, no. A chief tax collector. By the way, pag binasa niyo po to, pag inaral niyo po yung context, kung ikaw po ay chief tax collector sa panahon ni Jesus, ikaw po ay, ang tingin sa iyo ng mga tao, sobrang sama mo. So yun. Bakit? Kasi ang tingin sa iyo ng mga, by the way, no, sila po ay under ng Roman Empire, no. Ang ginagawa ng mga chief tax collector, no, siyempre, nagbabayad sila ng tax sa Roman. Ang ginagawa nila, kung ang tax ng Roman ay, for example, 100 denarii, ang gagawin nila, papatungan nila yon. Gagawin nila, sige, 150 na lang. Ganun. Kaya, sobrang yaman ng mga tax collector during that time. At saka hindi lang yun, ng mga government official. Pero alam niyo po yung nakaka-amaze. Si Zacchaeus, nakakilala siya kay Lord. Even the most corrupt, imagine niyo, nakakilala kay Lord. Bakit? Sabi nga dyan, no, pwede po pa next. Sabi dito ng Luke, chapter 19, verse 6 to 8. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus. By the way, kaya siya nasa puno, no? Ano siya? Sabi ng Bible, siya ay panlak. Siguro konting lang sa akin. Sabi ito, no? Bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwa. By the way, kasi nakita niya si Lord. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka nga riyan, no? Imagine nyo, sa dami ng tao, nakilala ni Lord si Zacchaeus. And isa sa naging alagad niya, no? At tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat nang nakakita nito, nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Sabi ng mga tao, no, si Jesus ba, akala ko ba, bakit nakikituloy siya sa mga makasalanan? Kasi nga, ang tingin sa tax collector, sobrang dumi mo sa society. Tumayo nga si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking, kayamanan. At kung ako man may nadayang sino man, isasakuli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses. So imagine niyo po yun, no? Kung ikaw na-scam ka ni Zacchaeus, kung na-scam ka niya, no? Kung yung 150 mo, magiging times 4. So, bakit? Kasi nakita po niya kung gaano kasama yung damdamin, yung puso niya. And doon nakilala niya si Lord, no? Panginoon, kumbaga deep inside his heart, Lord, baguhin mo po ako. And kung meron man ako na-commit na mga kasalanan, ibabalik ko ito ng 4 times. Then, next verse 9 to 10. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito. Sapagkat anak din ni Abraham ang taong to. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. So imagine niyo po, no? And hindi lang po si Zacchaeus, kundi sa panahon din natin ngayon, even the worst sinner, kaya pong baguhin ni Lord. At ito po ay dahil sa biyaya na lamang. And then number 2,
kung ikaw po'y mananampalataya, no, you should have a clear distinction from the past. Ano ba yung distinction, no? Pag tinagalog po yan, simple lang naman. Meron kang pagkakaiba. So kung dati, ganito ka, kailangan ngayon, iba ka na. Okay. Verse 3, basahin natin. No? Sabi dito, noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari din sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. So imagine niyo, no? Parang dito, inulit-uli ni Paul, ano ba yung kalalagayan natin bilang mga makasalanan nung di pa tayo nakakilala kay Lord? And sabi nga dito, no, nalihis ng landas, kamangmangan, katigasan ng ulo, no? Imagine niyo po yun. No? Alipin ng sariling damdamin. Alipin ng kalayawan. And sabi nga doon, naghari daw yung mind natin na corrupt ng pagkainggit and masamang thoughts. Kaya nga yung word na repentance, di ba? Metanoia. Pag pinasimplify mo yun, no? It means a change of mind. Ang repentance po ay nagsisimula sa mind. And then after nun, maapektuhan na lang yung heart. And yung nagbabago sa atin, yung Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1, sabi nito, no? Nung una, in-emphasize ulit dito na Paul, yung pagiging patay dahil sa kasalanan. Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. By the way, si Satan po ito at yung mga evil forces, no? Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So yun. So nakakasunod pa ba? Okay. Praise God. So number 3, sabi po dyan, no? Kung tayo po ay mananampalataya, kung binago tayo ni Lord, dapat nakikita po sa atin yung, dito na po papasok yung regeneration and renewal through Holy Spirit. And gaya nga po ng pinag-aaralan natin for the past few weeks pa, no? Yung regeneration, yung renewal. Tanging ang Diyos lang po ang makakagawa sa buhay ng isang tao. And alam niyo po, ang greatest miracle na kayang gawin po ni Lord sa isang tao, hindi po yung sabi nga, hindi yung gumaling, hindi yung yumaman ka, hindi yung etc. The greatest miracle na kayang gawin ni Lord sa isang tao ay baguhin ang kanyang buhay. Amen? So yun. And then pag binasa natin tong chapter 3 verse 4 to 7, sabi nga dito, no? Sabi ni Paul, ngunit, kumbaga hindi pa doon natapos yung statement niya, no? Hindi natapos sa negative. Kundi sabi dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. By the way, sabi dyan, no, bakit mahayag? Kasi po, from the beginning of time, up to the Old Testament, up to the prophets, up to the kings, sinisik nila, kailan ba darating yung tagapagligtas? Pero sa panahon natin, nahayag na po ang ating Panginoong Yesus. E nang sabi niya, no, nang mahayag ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, niligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, take note, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So hindi tayo niligtas ni Lord dahil mabait ka lang, no? Tingnan mo katabi mo, di ba? Napakabait, di ba? Hindi true pagiging mabait. Bakit sinabi ni Paul dyan, no? Hindi dahil sa mabubuting gawa. Kasi pag sinabi pong mabubuting gawa, pwede tayong magmayabang kay Lord eh. Pag sinabing good works. Naalala nga po yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Di ba sabi doon? Sa pamamagitan ng habag, through faith, in English, it is by grace through faith that we have been saved. Biyaya lang ni Lord. Wala tayong ambag, wala tayong share. And sabi nga doon, no,
It is not by good works. Kaya ang bawat isa sa atin, wala tayong mapagmamalaki kay Lord. Kaya the moment na humarap tayo, di ba? Ano yung sabi ni Lord sa Matthew 7, di ba? Ang ihaharap ng mga mananampalataya sa Kanya, Panginoon, di po ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Di po ba nangaral kami ng inyong salita? And many more. Pero sabi doon, it is not by works that we have been saved. Biyaya lang ni Lord. And then sabi ng verse 6 to 7, masaganang, verse 6 to 7, pwede po pa next. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, upang tayo'y maging matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Kaya makikita po natin dito, no, yung sinabi sa John 3:16, na buhay na walang hanggan. Totoo po yun. And makakamit po natin yun dahil sa kagandahang loob ng Diyos. And then, Revelations, Pahayag, chapter 19, verse 7 to 8. Pwede po pa next. Na yata. Ayun. Sabi ng Pahayag, no? Magalak kayo at magsaya. Or magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino or puting-puting dress or tela. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. By the way, kung babasahin niyo po yung Revelations, yung pakikipag-isa natin kay Kristo or yung pagbabalik ni Lord, tinulad sa isang kasalan. And ano yun, no? Si Lord yung groom and tayo yung kanyang pakakasalan, yung bride. And sabi nga dito, no, yung bride, yung babae, yung kasintahan, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. And sabi nga, yung lino na yon, it represents our good works. Bakit po? Kasi kung tayo ay nanampalataya sa Diyos, kung tayo ay tunay na nagrepent at nakaranas ng regeneration, it's impossible na hindi tayo mag-produce ng good works. Kaya nga sabi ni Lord sa John 15, di ba? Yung sino mang sangang hindi nakakabit sa akin, well, makikita na hindi talaga magbubunga. And ano yung ginagawa ni Lord sa mga sangang hindi nagbubunga? Sabi niya, tinatanggal at tinatapon sa apoy. By the way, hindi naman sinabing doon, no? Impyerno. No? Talagang tinatapon lang sa apoy. Ibig sabihin, wala nang purpose. Pero yung mga sangang nananatili doon sa main branch kay Lord, sila ay magbubunga. Sabi nga doon, hindi lang tenfold, kundi 100-fold. And then last, dito na lang tayo magtapos. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi po dyan, no? Devoted to holy living. Sabihin nyo nga, holy living. Okay. So nakantok na yung iba. So yun. So bakit devoted to holy living? Sabi nga ng verse, Titus chapter 3 verse 8, yung last verse po natin. Sabi dyan, no? Mapapanaligan ang mga aral na ito, kaya't buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili saan? Sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Take note nyo po dyan yung, pwede po pa next sa verse. Yun, sabi dyan, no? Upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ito yung tanong For the rest of our life, or after nating makakilala kay Lord, saan natin dinedevote yung buhay natin? Diba? Sa pansarili lang ba nating gusto or sa paggawa ng mabuti, sa kalooban ni Lord, no? And dito yung nakakalungkot, ang daming mga mananampalataya. Yes, uma-attend. Yes, nakikita natin, di ba, sa church. Pero deep inside, talaga bang nananatili tayo kay Lord? Talaga bang tayo'y binago ni Lord, no? And dito na lang ako magtapos sa dalawang story. And sabi ng, pwede po pa next. So kilala niyo po yung dalawang tao na to. Ayun, sabi dyan, no? Yung una is si King Manasseh. Siya po ay isang hari during the Old Testament. And then last, si Saul of Tarsus. Pero, sino ba si King Manasseh? No? Pag binasa nyo po yung
2 Kings. Sabi ng 2 Kings chapter 21, no? Siya po ay isang unique na hari. Bakit siya ay isang unique na hari? So, sabi doon, no? Sabi doon, he ruled for 55 years, longer than any other king in the Bible. Naghari siya sa loob ng 55 years. Siya lang yung nag-iisang hari na nag-reign ng 55 years. At hindi lang yun, no? Siya ay naging hari ng Judah. Wala niya po kung ilang taon. Siya po ay naghari nung siya ay 12 years old. So imagine niyo, ganun kabata, hari ng Israel, hari ng Judah, no? Pero ito po yung nakakalungkot. Nung namatay yung tatay niya, si Hezekiah, by the way, si King Hezekiah, si Manasseh yung pumalit. And nakakalungkot kasi bata pa siya, no? Si King Hezekiah, siya po ay sobrang tapat kay Lord. Pero alam niyo po yung ginawa ni Manasseh, no? Yung siya na yung naging hari. Sabi dito, no? Siya po ay gumawa ng mga pagan places na dinestroy ni Hezekiah. Yung mga Diyos-Diyosan, nilagay niya doon sa templo ni Lord. Hindi lang po yun, no? Gumawa siya ng mga altar ni Baal sa templo ni Lord. Imagine niyo po yun, no? Hindi lang po yun, no? Sabi dyan, no? He built pagan altars. Even yung mga sarili niyang anak, sinacrifice niya doon sa altar na yun. So imagine niyo po yun, sarili mong anak, papatayin mo, isa-sacrifice mo para lang kay Baal. And alam niyo po yung gawain na yun, ito po ay demonic, ito po ay satanic, no? And sabi, hindi rin po yun, no? He practiced sorcery, divination, and witchcraft. He consulted mediums and spiritists, mga spiritista, no? Imbis na yung mga prophet yung konsultahin niya, yung mga spiritista. Sabi ni Jeremiah, he did more evil than the original Canaanites in the land had done. Kung masasama yung mga Canaanites, mas masama yung ginawa niya. Sabi nga rin ni Jeremiah, no? Siya po ay propeta na sumisimbolo ng evilness. Then sabi rin dito, even si Prophet Isaiah, pinapapatay niya, pinapahunting niya. And sabi dito, he continued to do all these things in spite of repeated warnings from God. Kahit na wina-warningan na siya ni Lord, no? Pinagpatuloy pa rin niya. Pero alam niyo po, pag binasa niyo po yung 2 Chronicles chapter 33, ito po yung nakaka-amaze, eh. Binayaan ni Lord na yung si King Manasseh, tsaka yung bayan niya, tsaka yung military niya, sakupin sila ng Assyrian. And hindi lang po yun, no? Nung sinakop na sila ng Assyrian, siya po ay binihag, maging yung kanyang family, yung kanyang military, and lahat. And dinala sila sa Babylon. And hindi lang po yun, sabi nga, dinescribe yung verse na even yung ilong niya, nilagyan ng parang hikaw, ganun sila minaltrato or nung Babylonian. By the way, yung Babylonian, sila po ay sobrang higpit. Pero pag binasa nyo po yung chapter 33 verse 14, pwede po pa next. Ito po yung time na during nakakulong si King Manasseh, sabi niya, Panginoon, patawarin po ninyo ako. And sabi nga, and alam niyo po, nung during distress niya, nung umiiyak siya kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako. Dininig po ni Lord yung panalangin niya. Pwede po pa next. Sabi dyan, no? Nung dininig na ni Lord yung panalangin niya, alam niyo po yung next na nangyari, sila po ay pinalaya. Immediately, nung nanalangin siya, pinalaya sila ni Yahweh. And alam niyo po, yung next na nangyari, kung dati nilapastangan niya si Lord, kung dati hindi niya kinilala si Lord, sabi ng verse 10 to 13, pwede po pa next. Sabi dito, no, binigyang babala ni Yahweh si Manasseh at ang kanyang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Kaya sila'y pinasalakay ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manasseh, kinadena at dinalang biyag sa Babylonia. Next verse, sa oras ng kagipitan, nagpakumbaba siya. Nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang pananalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon, kinilala ni Manasseh na si Yahweh ay Diyos. And pag binasa nyo pa po yung verses, no, yung mga altars ni Baal, pinatanggal niya. Tapos yung wall, pinataas niya. And many more, ang daming great things na nagawa ni Manasseh hanggang sa siya ay namatay.
Ano niyo po, ito po yung plain example ng regeneration. And then last, bago po tayo mag-pray, si Saul of Tarsus. And alam naman natin yung story niya, no? Si Saul na dating tumutugis ng mga Kristiyano, pumapatay, nagbabahay-bahay. Later, imagine niyo, later become the Apostle Paul. And kung dati nagbabahay-bahay siya, no, pinapapatay niya yung mga mananampalataya. Sabi nga sa Acts chapter 8 verse 3, sabi dito, he made havoc of the church. Para daw siyang havoc. Ano ba po yung havoc? Parang asong lobo na pinakawalan sa koral, na lahat pinapatay. No? And then yun po yung life ni Apostle Paul. Pero nung na-meet niya si Lord sa Damascus, nung nagta-travel siya, nagpakita si Lord sa kanya. And dito napag-decide niya na talagang mag-repent, magsuko ng buhay kay Lord. And alam niyo po yung nangyari. Ang daming greater things na ginawa ni Lord sa buhay ni Paul. Even ngayong Bible natin, di ba, yung New Testament, almost half, or hindi lang half, more than half, si Apostle Paul yung sumulat. And siya rin yung nag-start ng first, second, third missionary trip para i-share yung mabuting balita ni Lord. And sabi nga ng Gawa, chapter 20, verse 24, pwede po ba tayong tumayo? Dito na lang tayo magtapos, no? Sabi ni Paul, no, sa Gawa, Acts chapter 20. Ito po yung bago siya patayin ng Roman Empire dahil sa kanyang pag-share ng gospel. Sabi po dito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Imagine niyo, no, si Apostle Paul na dating mamamatay tao. Sabi niya, wala nang halaga sa akin yung buhay. Magawa ko lamang yung tungkulin ko. Then Philippians chapter 3 verse 10 to 11. Sabi niya, kung dati ang hangarin niya puro makamundong bagay, sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan, di ba? So imagine niyo po yun. Tanging hangarin ko ngayon, makilala si Christ, maranasan siya from dating makasalanan, no? And then last, kung tatalon po tayo ng few verses, sabi ng verse 15 to 16, sabi niya, kung ito yung kaisipan ko, sabi niya, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating mga nakamtan. Alam niyo po, kung kay King Manasseh at kung kay Paul, nagawa po ni Lord na baguhin totally yung buhay nila, how much more pa kaya sa buhay natin? Amen? And ang kailangan lang natin gawin ngayon, simple lang, magsuko po ng ating buhay sa Kanya. Kung may mga time na talagang na-neglect natin yung relationship natin kay Lord, ito yung time na makipag-reconcile tayo kay Lord. So tayo po ay yumuko at pumikit. Hallelujah, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa mensahe mo at sa mga salita mo, Lord, na napakinggan po namin. Lord, if meron man pong mga dahilan na yung relationship po namin sa inyo ay na-distort, napabayaan namin yung calling mo sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo nga po kami. At sa oras po na ito, patuloy po kaming lumalapit. And we pray, Lord, na patuloy mo pong baguhin yung aming isipan. Patuloy mo pong baguhin yung aming puso, Panginoon. And sabi nga po, maging handa po kami sa lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, sa pangangaral na inyong salita. Maging handa po kami, even, Lord, sa pagbabalik mo, Panginoon, dahil sabi mo nga po, malapit ka nang bumalik. And ngayon, nakikita na namin yung mga evidences, yung mga proof, Lord, na malapit ka nang bumalik, Panginoon. At Lord, ihanda mo nga po kami, Panginoon. Salamat po dahil meron po kaming tagapamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, Lord, yan, na namatay sa krus, nilibing, pagkatas ng 3 araw, muling nabuhay, Panginoon. Lord, yung same resurrection, mangyari rin po sa amin, Panginoon, na iwanan po namin yung dati naming buhay, yung pagiging makasalanan, Panginoon. At
Lord, ikaw na po yung maghari sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po na narito, sa bawat pamilya, sa bawat kananayan, katatayan, kabataan. Lord, pagpalain mo po hanggang sa aming tahanan. Lord, i-extend mo po yung blessing, yung presence mo, yung pangunguna mo, yung pag-ibig, Panginoon, at ikaw po yung maghari sa amin. Mag-isan man po kami mapunta sa trabaho, sa school, sa lahat, Lord, ng pagkakataon. Lord, makita po sa amin na kami po'y binago mo, Panginoon. And yung work ng Holy Spirit, ito po'y maging evident, Lord, sa buhay po namin. Salamat po at patuloy ito po aming sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po na aming Panginoong Yesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen. So, God bless po.